Magandang araw mga bata. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa nang matuto. Ako nga pala si Teacher Marian P. Ayaay. Bago tayo magsimula, ihanda ang inyong sarili, ang inyong kwaderno at lapis. Makinig ng mabuti dahil may mga tanong akong ipapasagot habang tayo ay nag-aaral. Handa na ba kayo? Ngayon, tingnan ninyo ang larawan. Mayroon akong tanong. Ano ang ipinapakita ng larawan? Bigyan ko kayo ng 5 segundo para mag-isip. Tama! Ang batang nasa larawan ay tumatakbo. Ano naman ang ipinapakita ng larawan na ito? Tama! Ang batang nasa larawan ay nagbabasa. Ngayon naman, ano ang ginagawa niya? Tama! Nagbabasa. Ang salitang nagbabasa ay nagpapakita ng kilos o ginagawa ng tao. Ano naman ang ipinapakita nito? Tama! Ang ipinapakita ay mga batang nagsasayaw. Napansin ba ninyo ang pagkakapareho ng lahat ng inyong sagot? Ano kaya iyon? Mahusay, lahat ng iyon ay nagsasaad ng kilos. At iyan mismo ang ating pag-aaralan ngayon. Pag-uusapan natin ang paggamit ng mga salitang kilos o pandiwa sa pakikipag-usap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Handa na ba kayo? Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong kayo ay madagdagan ang kaalaman sa mga salitang madalas na gawin sa paligid at batayang talasalitaan. Pangalawa, mababasa ang mga salitang madalas makita sa paligid at mababasa ang batayang talasalitaan. At panghuli, nababasa ang mga salitang madalas na makita sa paligid at batayang talasalitaan. Handa na ba kayo mga bata? Ano nga ba ang salitang kilos? Ang salitang kilos o pandiwa ay bahagi ng pananalita o wika na nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Ang mga salitang pandiwa ang siyang nagbibigay buhay sa loob ng isang pangungusap. Ang mga salitang kilos ay nagbibigay buhay dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng tao, hayop o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panlapi. Kapag sinabing kilos o galaw, ito ay mga salitang tulad ng tumatakbo, kumakain, nagsusulat, umaawit, naglalaro at iba pa. Lahat ng ito ay nagpapakita ng kilos kaya ang tawag dito ay pandiwa. Tandaan ninyo, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o ginagawa ng tao, hayop o maging ng isang bagay. Kapag may nakikita tayong tao o hayop na may ginagawa, kadalasan ay gumagamit tayo ng pandiwa upang mailarawan ang kanilang kilos. Hindi lamang sa isang salita makikita ang pandiwa. Madalas ay makikita natin ito sa loob ng isang pangungusap. Gaya na lang ng mga halimbawa na ito. Una, kahapon ay naglaba si ate ng mga kortina. Mga bata, ano ang kilos na ginagawa ni ate? Napakahusay! Ang salitang naglaba ang pandiwa dahil ito ang nagsasaad ng kilos. Sa pangalawa naman, araw-araw ay dinidiligan ko ang aking mga halaman. Sa pangalawang halimbawa, sino sa inyo ang makakapagsabi kung saan dyan ang pandiwa? Tama! Ang pandiwa ay dinidiligan. Panghuli, tuwing Sabado namamalingki si nanay. Sa pangatlong halimbawa naman, ang pandiwa ay mahusay. Ang pandiwa ay namamalingki. Sa ating pang-araw-araw na buhay, napakarami nating ginagamit na pandiwa. Halimbawa, pagising ninyo sa umaga, ano ang una ninyong ginagawa? Maaaring bumangon, nanghihilamos, kumakain o nagsisipilyo.
Kapag nasa paaralan naman kayo, ano ang ginagawa ninyo? Tama, nagbabasa, nagsusulat, nakikinig at sumasagot. Lahat ng mga salitang ito ay pandiwa dahil ipinapakita nito ang iba't ibang kilos na ginagawa natin araw-araw. Kaya mahalagang matutunan ang pandiwa dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating mga pangungusap. Kung walang pandiwa, hindi natin malalaman kung ano ang ginagawa ng tao, hayop o bagay. At ngayon mga bata, dahil natutuhanan natin ang kahulugan ng pandiwa at kung paano ito matutukoy sa isang pangungusap, oras na upang subukan natin ang inyong mga natutuhan. Ang ating gagawin ay isang fill in the blanks o punan ang patlang. Sa bawat pangungusap, may mga nawawalang salita. Ang inyong gawain ay piliin at isulat ang tamang pandiwa na bumuo sa pangungusap. Bago kayo sumagot, basahin munang mabuti ang bawat pangungusap. Isipin kung anong kilos o ginagawa ang ipinapakita nito. Tandaan, ang salitang nagsasaad ng kilos o galaw ay tinatawag na pandiwa. Handa na ba kayo? Kung handa na, kunin ang inyong kwaderno at lapis. At sabay-sabay nating simulan ang ating gawain. Mag-isip muna ng inyong sagot bago ko ipakita ang tamang kasagutan. Maaari ring isulat ninyo ang inyong sagot sa comment section at i-comment ito. Halina't simulan natin. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, ay susuriin na natin ang inyong mga sagot. Basahin natin ang unang pangungusap. Si Ana ay patlang ng aklat. Ano kaya ang tamang pandiwa? Tama! Ang tamang sagot ay nagbabasa. Kaya ang buong pangungusap ay si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ang pandiwang nagbabasa ay nagpapakita ng kilos na ginagawa ni Ana. Ngayon naman ang ikalawang pangungusap. Si tatay ay patlang ng mga halaman. Ano ang inyong sagot? Tama! Ang tamang sagot ay nagdidilig. Kaya ang buong pangungusap ay si tatay ay nagdidilig ng mga halaman. Pangatlong pangungusap. Ang mga bata ay patlang sa palaruan. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay tumatakbo. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang mga bata ay tumatakbo sa palaruan. Pang-apat na pangungusap. Si nanay ay patlang ng hapunan. Ano ang tamang pandiwa? Tama! Ang sagot ay nagluluto. Kaya ang buong pangungusap ay si nanay ay nagluluto ng hapunan. At ang huling pangungusap, si Lisa ay patlang sa entablado. Ano ang inyong sagot? Napakahusay! Ang tamang sagot ay sumasayaw. Kaya ang buong pangungusap ay si Lisa ay sumasayaw sa entablado. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Kung tama ang lahat ng inyong sagot, binabati ko kayo. Ipinapakita nito na nauunawaan na ninyo kung paano matukoy at magamit ang pandiwa sa isang pangungusap. Kung mayroon mang ilang maling sagot, huwag mag-alala. Ang mahalaga ay natututo tayo sa bawat gawain. Patuloy lamang tayong magsanay sa pagtukoy ng mga salitang nagsasaad ng kilos o ginagawa. Napakahusay ninyong lahat. Bago tayo tuluyang matapos, balikan muna natin ang mahahalagang bagay na ating natutunan sa araling ito. Mga bata, ano ang ating tinalakay ngayon? Tama! Ang ating tinalakay ay ang pandiwa. Ngayon naman, ano ang pandiwa? Napakahusay! Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o ginagawa ng tao, hayop o maging ng isang bagay. Ngayon, subukan nating alalahanin ang ilang halimbawa ng pandiwa na ating napag-aralan. Ano-ano ang mga ito?
Tama, ang ilan sa mga halimbawa ng pandiwa ay nagbabasa, nagluluto, tumatakbo, nagdidilig at sumasayaw. Lahat ng mga salitang ito ay nagpapakita ng kilos o ginagawa, kaya tinatawag natin silang mga pandiwa. Ngayon naman, mayroon akong isang tanong. Paano natin madaling matutukoy ang pandiwa sa isang pangungusap? Madali nating matutukoy ang pandiwa sa pamamagitan ng pagtatanong ng ano ang ginagawa o ano ang kilos na ipinapakita. Kapag nasagot natin ang tanong na ito, ang salitang tumutukoy sa kilos ang isang pandiwa. Halimbawa, sa pangungusap na si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ano ang ginagawa ni Ana? Tama, siya ay nagbabasa. Kaya ang nagbabasa ang pandiwa. Mga bata, mahalagang matutuhan natin ang pandiwa dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating mga pangungusap. Kung walang pandiwa, hindi natin malalaman kung ano ang ginagawa ng tao, hayop o bagay. Sa pamamagitan ng pandiwa, mas malinaw nating naipapahayag ang ating mga ideya at naisasalaysay ang mga pangyayari. Ginagamit natin ang pandiwa sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag sinasabi nating kumakain tayo, nag-aaral, nagsusulat, naglalaro, tumutulong, o nagdarasal, gumagamit tayo ng mga pandiwa upang ilarawan ang ating mga kilos. Kaya sa tuwing makakabasa o makakabuo kayo ng isang pangungusap, subukan ninyong hanapin ang salitang nagsasaad ng kilos. Kapag nakita ninyo ito, masasabi ninyong iyon ang pandiwa. Muli, tandaan, mahalaga ang pandiwa dahil sa pamamagitan ng pandiwa, nalalaman natin kung ano ang nangyayari, ano ang ginagawa ng isang tao, hayop o bagay. Ngayon naman sa bahaging ito ay susubukin natin ang inyong naunawaan. Basahin ang mga pagpipilian at piliin ang titik ng tamang pandiwa na ipinapakita sa larawan. Huwag magmadali sa pagsagot. Bigyan ninyo ng oras ang inyong sarili na pag-isipan ang tamang sagot. Maaari rin ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o i-comment ang inyong sagot sa comment section. Mahusay mga bata, natutuhan natin ngayon ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o ginagawa ng tao, hayop o bagay. Sana ay gamitin ninyo ang inyong natutuhan sa paggawa ng mga pangungusap at sa araw-araw ninyong pagkikipag-usap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, paalam at magandang araw sa inyong lahat.